So ito yung solar setup ko, no, na binago ko nung isang araw yan. So medyo kulimlim ngayon, no, yan. Ng araw. So ang battery natin ay nag 79 na. 79 yung percentage ng battery natin bago mga full charge yan. Then yung voltage niya is dito sa battery meter 12.6, no. Then sa SCC is 12.8. So konting diferensya lang. Dahil ito nga yung SCC natin, ito yung nagcha-charge sa battery natin. Then ito yung status mismo ng battery natin. Then gumagamit ako diyan ng electric pan sa loob. So nilagyan ko ng breaker din yung mismong outlet natin para dito, no? Para anytime na magkaroon ng problema, patayin lang to. Then sa battery, then ito is para sa solar panel. So yung solar panel natin dito 160 watts lang, no, na Bosca. Then ito yung mga breaker natin, no. Ayan. Mabibili lang ito sa sa mga online shopping, no. So mura lang to. So sa ngayon wala akong DC breaker, na puro AC lang to. Okay. So actually kailangan 20 ampere dito bawat isa. 20 ampere DC, 24 ampere ng DC. Then sa AC is 20 ampere din. So sa ngayon ito yung ginagamit ko pag nag-tutorial ako sa electrical wiring. So ito muna yung ginamit ko, temporary, no? So hindi pa tayo nakakabili ng mga dapat talagang bilhin. So pang AC lang lahat to. Then ito yung battery ko, no, yung GSL. So 6 months ko na to ginagamit, no? Okay. So ang pinaka maximum na testing ko nga rito is yung washing, na gamitin yung washing. Then yung inverter natin, Bosca 1000 watts. So ano yan, tawag dito, hindi siya pure sine wave. So modified sine wave lang siya, no? So pero kayang-kaya rin niya naman. So meron lang konting whistling sound sa mga motor pag ito yung ginagamit niya, no? Pag pure sine wave daw ay wala, no? Pero actually yung pure sine wave, ganun din yun, square pa rin yun. Hindi pa rin pure talagang sine wave na kagaya sa AC, no? So okay na okay to, itong setup na ganito, no? So lithium napakamahal naman, kaya hindi natin kaya yun. Ito lang yung pinakamurang battery na nakita ko, kaya ito yung ginamit ko dahil ayoko nga mag-risk ng malaking budget, no, para sa solar, dahil nga pinag-aaralan ko lang rin naman. Then isa pa, wala rin tayong igagastos sa malaking budget, no? So dito lang muna tayo sa mura. So napapakinabangan naman ko to, no, pag umaga yan, mula umaga hanggang hapon nagagamit ko yung electric fan. Then nakapag-charge ako ng mga gadget ko, no, mga cellphone, laptop, kayang-kaya i-charge dito. So nakakalis ako ng konti ng electricity, no? Okay. So dito ko na rin charge yung electric fan ko na na rechargeable. Okay. So yan, no. Dating setup ko yung nakalagay lang sa pader, pero malapit na nga magtag-ulan, kaya nilagay ko sa isang plywood. Then nilagyan ko ng space yan para hindi siya dumikit. Baka mamaya kasi kumatas yung ulan dito sa pader, so mababasa. So bala ko palagyan to ng cover. So mas maganda sa labas lang, no, dahil nga may battery tayo. Kasi kahit pa paano yung battery, meron yung fumes o yung tinatawag na moist, no, pag tina-charge siya ng overtime sa araw, no. So nagiinit yan. Pero compared dun sa mga lead acid na low maintenance, yun talaga tinatanggal pa yung mga takip kasi nga may fumes yun pag tina-charge. So itong pang solar na battery talaga, so sealed talaga yan, sealed type yan. Meron mang fumes yan pero minimal lang. Pero hanggat maaari sa labas pa rin ilagay, dahil nga medyo masama sa katawan yan. Kailangan nasa open area yan. Okay. So yun lang, no, yun lang yung masishare ko ngayon. So malakas yung charging natin, no, yan. Nagbi-blink yung araw.
So ito yung solar panel natin na icon, then yung battery natin na icon yan. Okay. So yan ang solar setup mo ngayon, ha. So upgrade lang tayo na upgrade sa setup para lagi natin na-check kung ano yung mga dapat pang i-improve. Okay. So yun lang mga ka-electrical, no. So thank you, God bless.